Boss, saglit lang. Boss. Boss, ang laki ng helmet mo. Ito helmet ng mayayabang. Yan! Ayun! Taas. Para ako pupuli ka ate. Sa Bermuda. May isa kang kwento di malimutan dyan eh. Hello po. But yes, Panis. Babalik nyo? Ay, puta, ayaw. Taas mo, pre. So, 1. Kasi 1 yung number ko sa jersey. One. Ang galing. Ba't mo inayos? Saan ba tayo papunta? So, ayun o. Taon-taon natin itong pinupuntahan. So, pupunta tayo ngayon sa Makina Motor Show 2026. Yearly namin ginagawa yun. Tapos, wala lang. Sana may makita kami dun yung pwede mag-shoutout sa amin. Oo nga. Sa Bermuda. Tapos yung makakahatak ng viewers. Quality naman yung content eh. Wow. Hintayin nyo kami. Yung mga makikita namin sa Makina, pag nakita nyo kami, shoutout lang. Tawagin nyo lang kami, bigyan namin kayo sticker. Tsaka sticker ng Olins. Bakit yung may Olins na agad? Ano to? Pinaprint ko. So unang sasalubong sa'yo, pagpasok is the new Honda WN7. Top speed is around 130 kilometers per hour pero yung real highlight dito is the electric motor. And ang performance daw niya is comparable to a 600 to 1000cc bike. And let's be real, sa mahal ng gas ngayon, with this you just install a charging plug sa bahay tapos charge overnight and then good to go ka na kasi sobrang bilis din ng charging time nito. Yung kanyang 9.3 kilowatt battery will charge from 20% to 80% in just under 30 minutes. So good deal rin talaga for practicality. Kung inyo man itong nakikita, inuupuan na po siya mga kapatid. Ayan. Oh, grabe. Panalo. Oh, ayan oh. Oh, ha? At sa harap nyo naman, ang isa sa pinakabagong release ng CF Moto sa kanilang small CC category. So, first seat, R150. Ang high-tech na scooter, CF Moto. So, dito sa kaliwa may clutch. Brake. Eto. Una mo po, 6 foot tall. Ano bang itsura? Mukha bang e-bike? Feel ko, komportable siya eh. Nung sinabi ni Ned kanina na high-tech scooter to, oo, legit na high-tech kasi meron tong 6.2-inch TFT smart display. Tapos pag may overlay nyo, pipindutin nyo lang. Wow, panis! Babalik nyo. Ay, puta, ayaw. Bago nasira ako ata. Take note, smart display tapos ang laki pa. Parang ito yung pinakamalaking TFT sa lahat ng motorcycle na nakita namin. Tapos keyless entry rin to, gamit lang yung phone or yung kanilang NFC card. Tapos yung pinaka-solid, meron tong built-in dashcam, front and back na yan, straight from casa. And dun sa screen mo mismo, mamomonitor mo rin yung kanyang tire pressure. So hindi ka na manghuhula kung sobra or kulang yung hangin ng gulong mo. Tsaka add mo pa yung safety measures nito katulad ng dual channel ABS at traction control. 6.6 sa premium specs. Kunwari, alam natin yung specs. Lastly, yung kanyang compartment. Kasya dito ay, sabi nila, 2 helmet. So, good deal talaga. Idagdag ko na rin yung build quality. Yung mga chrome accents niya, although prone sa mga marks ng fingerprints, sobrang solid at premium yung quality build yan. Tinatapik-tapik namin. Yung paint pa lang ng kahit anong variant, sobrang solid ng reflection ng ilaw sa kanya. For sale, CD400. Tapos yung design, kala mo 300,000 panapat sa Vespa eh. May tindig talaga eh. Pinaghalo yung futuristic tapos yung retro scooter. Ang galing. So mababa pre. At again, the newest from CF Moto, ang 750 SR.
Kaya hindi kami matigil-tigil kaka-glaze sa CF Moto kasi itong nilabas na to may 750cc inline 4, ganda ng tunog, matulin, tapos yung winglet na parang pang MotoGP. Yung winglet na yan, di lang yan design kasi meron daw yan 30 newtons of downforce na napoproduce. Tapos adjustable rin yung suspension. At hindi tinipid yung brakes kasi Brembo yan, tapos 4 piston caliper. Syempre, disc brakes parehas front and back. And then yung tech niya is halos same sa ARA, keyless na rin, may mga NFC, tapos solid din yung TFT. CF Moto pa rin tayo, Glazers kasi kami. Ito yung kanilang bagong luma, bago kasi ito ay automatic na, luma kasi ito pa rin yung dating 450 CLC, pero hindi naman sobrang walang pinagkaiba kasi ito yung mga pinagkaiba nila. Unang-una yung rear brakes, upgraded na ito dahil meron itong mas malaking disc brake na 240mm na, so stronger stopping power yan. Sa handlebar naman, of course, nawala na yung clutch lever nito, pinalitan na ito ng brake levers. So sa foot controls, ganun pa rin naman, kaso yun, papansin nyo, wala na yung foot brake. Sa software and features, I think ito yung pinaka malaking improvement dito kasi meron itong low speed creep, so parang safety function to where the bike gently rolls forward, parang assist siya para sa automatic, no? At yung weight naman niya, syempre may mga components sa dinagdag, medyo bumigat lang ito ng konti. Syempre katabi lang, di ko papalagpasin, di sakyan yung ating dream bike sa CF Moto, itong 450MT nila. Ito talaga yung pinakagusto ko kasi aside sa lightweight, sobrang reliable nito. Guys, promise, kahit saan kayo magpunta, magtingin kayo sa Facebook, meron kasi ang group, global sila na mga may-ari ng 450MT, sobrang goated. Tsaka feel ko lang at madami nagsasabi nito, ito yung isa sa reason kung bakit naglalabas na yung mga BMW at yung mga ibang brands sa mga 450cc category, lalo na sa adventure bike, dahil dito sa motor na to sobrang goated. Yung mga Europeans siya travel to sa parang Ironman nila sa ibang sa mga 9,000 kilometers. 9,000 kilometers lang naman yung travel, malagpas sa sila ng iba't ibang borders ng countries. At parang yun yung gusto kong gawin dito. Yun nga, again, lightweight. So, kunyari, matumba, hindi siya ganun kabigat, tapos beginner friendly. Kaya to dream bike ko talaga to eh. Nag-glaze ako dito naman si Manong, naka-glaze din. Sabi niya, ganda. Okay, Royal Enfield naman tayo. Finally, naka-move on na tayo sa CF Moto. Nag-promise din kasi kami kay Miss Candy, ang manager ng Royal Enfield Bacoor, na bibisita kami sa kanilang booth. Sarap Inline 4. Anong bago natin, madam? Yung pa rin, no? Ayun nga eh. Pero quality pa din. Go at saka yung bullet clip. Bullet. Single seater din. Ano siya? Ay, parang ganito. Alam nyo ba, yung dapat i-release nila is yung Royal Enfield Go 1 Classic 350. Hindi lang siya like basta classic looking bike. May pagka yung parang beach vibe na bike. Kasi ano siya, inspired siya sa Goa, isang lugar sa India. Kaya papansin mo medyo ang aim nila dito relaxed. Fun fact din, kahit retro yung itsura niya, modern na modern yung kanyang tech. May fuel injection, smooth daw yung throttle, sabi. At very forgiving sa beginners. Isa pa, yung engine niya, same platform lang naman ng Classic 350. So, reliable na din, pero at the same time, hindi pa rin pwede sa expressway. Kaya, yun lang. Pero sobrang solid nito. Alam mo yung parang custom made siya na bike, pero yung pala production bike. Gaganda pa ng kulay. Kailan lalabas? Hindi ngayon. Kung hindi sumali yung parang pagpapakto. So ayun, gala-gala muna kami dun sa event. Tapos napadpad kami dito sa Triumph, yung mga pang end bike. At ang nakikita nyo na yan na sasakyan ko ay ang Triumph Bonneville Speedmaster.
Sobrang ganda, nakaka-starstruck yan sa personal. Parang mapapaisip ko, ito na talaga yung end bike ko eh. Tapos yun, may beach handlebar siya. Sobrang solid. And tinanong ko yung representative dito, sabi nila, konti lang daw yung meron ganito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, medyo madami na to. Pero yun, tignan mo yung kanyang upuan. Kumbaga, sobrang classic. Kung gusto parang, kung purist ka, ito na yun eh. Yung sitting position, medyo naka-front yung foot mo, yan oh. Bini-break ko pa. May pagka-cruiser type talaga siya. Basta front. Sobrang classic. Sobrang ganda yung puto. Tingnan mo yung pov ko, bago. Ayan o. Hello po. Ayan, so habang amazed pa rin ako dito sa Speedmaster, nakita ko yung una kong naging dream bike sa Triumph. Well, hanggang ngayon, yun pa rin naman. Kumbaga, kung unlimited yung pera ko, itong dalawa na itong magkatabi yung bibilin ko. Ito yung Scrambler 1200. Putang ilang taas. Para akong pepuligatan. Tignan mo ha. Huwag kasing height kami ni Ned, pero may misteryo kayo makikita. At taas mo yun. Parang ako pepuligatan. Ako. Kaya to, last foot pa. Last foot ka? Baka mas matangkad ka sa akin. Sasarap? Hindi kasi, no? Pero, sensitive lang ako pa sa, ano. Dito. Pero, Pero kaya may flat foot. yung kabila, medyo Grabe, ang ganda. Tignan mo yung curve ko, gato. Scramblers of, Atlas Kilas. God damn! Boss, saglit lang. Boss. Boss, ang laki ng helmet mo. Ganito helmet ang mayayabang. Aamin ako, konti lang yung kilala kong motovloggers sa Pilipinas at swerte ako na medyo kilala ko yung isa doon personally, lalo na yung kanyang mas nakakabatang kapatid na si Carlo. Ayan lang naman si Jawo Motovlogs, gagi, 12 million followers, goated niya. And ayun, swerte ako na magkakilala kami dahil sobrang bait niya ni Kuya Jawo. At ayun na nga, nakakatawa na na-recognize niya ako. Ha? Congrats mo! Katawad kami, Taste Ride. Ano pangalan? Taste Ride. Taste Ride. Reply. Taste Ride, no? Oo. Darot natin ang Taste Ride from Jawa Motovlog po. Isa. So ayun, thank you ulit. Solid supporter mo ako, kuya, since day one. Si Jawo Motovlog. Hindi, Jawo Motovlog. Fixed story lang. Kasi nakikita nila si Jawo, ang bait nun sa mga video nila, 'di ba? Parang may mga tinutulungan siya na rider. Tapos hindi niya nakakalimutan yung mga nakasama niya sa Grab. Kasi 'di ba, sa mga hindi nakakaalam, pero lahat alam, Grab driver si Jawo. Tapos yung kapatid niya, yung lagi namin nakaka-basketball. Minsan nakaka-basketball rin namin sila, no? Si Kuya Jawo. Konting background lang kung gaano siya kabait sa camera, ganun din siya sa gago sa totoong buhay. May isa kang kwento di malimutan dyan may liga sa subdivision namin. Wala siyang shorts na dala, naghiram sa akin. Nagkataon, wala rin akong shorts na maayos, yung natitira na lang yung yung sira-sira akong shorts. Maayos na naman sa short, pero sira-sira hindi bago. Yun yung napahiram kong kay Kuya Joe. Tapos natuwa siya, sabi niya, remembrance na daw yun, bigyan pa ako 500.
Sobrang bait talaga nun. Walang camera yun. Like it lang. Kaya shout out kay Jowa Motovlog. Kay Million followers. Kasi Jowa, kami ti Jowa. Na, Jowa Motovlog sa amin. Santa Cantong. Shout out din kay Carlo. Si Carlo yun. Mabait yun. Papakita. Carlo, binigyan kami ng sponsorship. Wops. Thank you. I love you. Nasa long bro. Hello ka boss. Thank you. Ito si Arjan TV. Yung pagtuturo ng seaweed. Sa lahat ng logo na nakalagay, dilaw lang yung nakikita ko eh. Ayun, all Tangin na Impossible. Dalo. At sa puntong to, we're pretty much done sa aming tour. Nag-enjoy kami sa Makina Moto Show ng sobra. Pero dito, naghahanap na lang si Ned ng kanyang pamalit sa suspension ng kanyang big bike na bago. Ano kayang big bike yun? Ayan o. Yung blue na yan. Ano ba yan? Abangan nyo sa next video namin. Ayun. Galing mo pala mag kalikot. Nalikotin kita. Hindi, ayun, nakabalik na kami. So ayun hindi ko natapos kanina yung yung motor. Umalis na kami kaagad. So kakabalik lang namin. Grabe, ang dami nangyari. Ang gaganda ng motor mga pre. Thank you, Kuya Jowo. Ayan. Thank you, Jowa Motovlogs. Kami pala ang Jowa Motovlogs. Mag-Jowa Motovlogs. Pakilala ni Kuya to. Oo, kilala. Ayun, oo. Nandun kanina. Nakita namin. Ay, Jowo. Ayun o. Shoutout sa'yo, Jowo. Kuya Jowo, may fan ka dito. Dami naman fan, 12 Bigyan mo million. ng motor. 12 million ba naman yung followers? Ay naman lamang. Ano yan? Captured yan. Carlo, pengi ulit para joke. Pengi Evo helmet, Carlo. Ano? Takot. Uy, aambay. Aambay. Takot ka ulit. Pengi ulit para ko. Oh, sus. So kung nag-enjoy kayo panoorin ang aming video, ang aming bisita sa Makina Motor Show 2026, ano pa nintay nyo? Yun na naman tayo eh. I-like nyo na. Bibigay ko sa itong brief. Tayo na mo net. Lagi may punchline. Tayo ng drip yan. Gagi, huwag masyadong gamitin. Alis ka pa mamaya. Brand nyo yan, tignan nyo. Oh. Ito yung likod. Ito yung harap. Alam nyo na. Anong stains yan? Anong stains yun? Bye! Yan na naman.